Sugatan ng isang lalaking menor de edad matapos umanong tamaan ng ligaw na bala sa Bangged Abra. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Jasmine Gabriel. Kalaboso ang isang lalaki sa Marcos, Ilocos Norte matapos pagtatagain umano ang kanyang anak na lalaki. Nagtamo ng sugat sa braso ang biktima. Base sa investigasyon ng mga pulis, nalaman ng sospek na ibinenta ng kanyang anak ang natira nilang sako ng bigas. Ang perang kinita ng biktima, ginamit daw nito para sa sugal at pambili ng alak ng kanyang barkada. Dito na raw nagwala ang sospek at kumuha ng itak at saka pinagtataga umano ang kanyang anak. Sumuko ang sospek matapos ang insidente. Kakasuhan siya ng frustrated homicide. Sa Bangged Abra, nasugatan ng isang lalaking 16 taong gulang matapos tamaan umano ng ligaw na bala. Hirap ngayong maglakad ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa hita. Ayon sa ina ng biktima, nasa labas ng bahay ang kanyang anak nang marinig nilang putok ng baril. Lumabas siya ng bahay at nakita ang anak na may tama na ng bala. Nakatakdang operahan ng menor de edad na biktima para matanggal ang bala sa kanyang hita. Inaalam ngayon kung sino nagpuputok ng baril. Sa bayan ng Bulacan sa Bulacan, nagprotesta sa harapan ng munisipyo ang ilang tricycle driver. Ayon sa mga driver, kinukumbinsi sila ng isang konsihal na bumuo ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Ginawa naman daw nila ito. Nakapagparehistro na raw sila sa Securities and Exchange Commission. Pero ang lokal na pamahalaan ng Bulacan, ayaw raw kilalanin ang grupo. Hindi raw sila aalis sa harap ng munisipyo hanggat hindi nare-resolve ang issue. Wala pang pahayag ang lokal na pamahalaan. Sa Legazpi City, Albay, pinagpuputol ng DPWH ang mahigit 51 puno sa gilid ng National Road. Ito raw ay para sa road widening project sa lugar na nakikitang solusyon para raw maibsan ang pagbigat ng trapiko sa kalsada. Ayon sa DPWH, hindi na rin daw ligtas na naroon ang mga puno dahil sa mga peligrong maaari itong maidulot sa mga motorista. Pinayagan naman daw ng DNR ang operasyon ito ng DPWH. Yan ang mga balita sa Luzon. Jasmine Gabriel reporting.